Hello my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Janitor Horror Story. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po my loves ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bakas. Hindi napigil na humalakhak ng malakas si Bert dahil sa mga comedy video na pinapanood sa cellphone. Kasalukuyan siyang nagpapahinga dahil kakatapos lamang niyang maglinis sa naiwang kalat ng mga construction worker. Nagpapatayo ng malaking building ang water district sa katabi mismo ng lumang opisina. Doon sa lumang opisina talaga nagtatrabaho si Bert. Janitor siya roon pero dahil siya ang naatasan na maglinis sa ginagawang building kaya naman inaabot siya ng gabi. Habang abala sa pinapanood ay biglang tumahol ang alagang aso at parabang may tinitingnan sa itaas. Pinindot ni Bert ang pause button at sinundan ng tingin ang tinitignan ng aso. Parang galit na galit ang aso. Aatras at aabante habang tumatahol. Napansin din niya ang nagngangalit nitong mga ngipin. Bogart, sino ba tinatahulan mo dyan? At parang galit na galit ka? Tanong ni Bert. Tumayo siya mula sa papag at tumingala sa ikalawang palapag kung saan nakatingin ang aso. Tumigil ka na nga, Bogart. Natatakot tuloy ako eh. Teka, samahan mo nga ako sa taas at baka may nakapasok na magnanakaw. Maraming bakal pa naman dun sa taas. Pakit na sana si Bert pero napansin niya ang bakas ng paa sa sahig. Kunot noon niyang tinitigan ang bakas para kilatisin. Sinundan niya ang mga bakas at nakita ang mga basa na bakas ng paa sa hagdan. Napalunok si Bert dahil wala naman siyang napansin na taong pumasok at imposibleng may makapasok dahil may pinto ang nasabing building. Hindi tuloy malaman ni Bert kung aakyat ba siya o hahayaan na lamang. Nangalisag din ang mga balahibo niya sa katawan at nakadagdag ng takot sa kanya ang walang habas na pagtahol ng aso. Bogart, tumigil ka na nga sa pagtahol. Muli niyang saway sa alagang aso. Alaga at bantay nila ang aso sa katabing opisina. Naisipan lamang niyang isama yon sa bagong building para hindi siya mainip at kahit papaano ay may makasama siya. Sa huli ay pinili ni Bert na umakyat para tingnan kung may tao bang nakapasok. Kung sakaling may mawala sa gamit ay siya ang sisisihin ng boss niya dahil sa kapabayaan. Pag-akyat sa hagdan ay sinundan niya ang mga bakas na nakikita. Pagdating sa ikalawang palapag ay sinuri niya ang buong paligid. Maliwanag, malinis at nakasalansa naman ng maayos ang mga gamit na naroon. Lumakad siya at tumingin sa salaming bintana. Mula roon ay tanaw niya ang mga katabing pwesto ng mga kainan at ibang commercial building. Naaliw siyang titigan ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Nakatayo siya nang biglang matigilan. Nakita niya mula sa salamin sa harap na nag-reflect ang tao na mabilis na naglakad sa likod niya. Agad siyang napalingon para tingnan kung sino yon pero parang pumutok na bula ang nakita. Kinumutan na naman siya ng takot. May nagbibiro o nananakot ba sa kanya? Malalaki ang mga hakbang na nagmamadali siyang bumaba. Kinuha niya ang cellphone na nasa papag at tinawagan ng gwardya na nasa lumang opisina. Nilo, pwede ka ba pumunta rito saglit? Bakit? May nangyari ba? Tanong ni Nilo. Basta, pumunta ka na lang. Dalian mo. Hindi nagtagal ay dumating nga si Nilo. Naabutan ng gwardya si Bert na nasa labas ng gusali. Bakit ka tumawag? Agad na tanong ni Nilo. May tao kasi ako nakita sa taas kanina, pero bigla namang nawala. Baka naman namalikmata ka lang. Kaya nga samahan mo ako sa itaas at baka magnanakaw yun. Hindi na nagsalita si Nilo at agad na pumasok sa loob ng building habang nakasunod naman si Bert. Iginala ni Nilo ang paningin sa paligid.
wala naman siyang naramdamang kakaiba. Ilang sandali pa ay umakyat siya habang ang kamay ay nakahawak sa baril na nakasuksok sa bewang. Pinuntahan niya ang banyo at ang ilang bakanting kwarto pero wala naman siyang nakita. Nagpa siya nang bumaba ang dalawa. Pagod ka lang siguro kaya kung ano-anong nakikita mo. Tapos na naman yata ang duty mo eh. Malapit na mag-alas 9 kaya umuwi ka na. Tura ni Nilo. Uwi naman talaga ako eh. Nagpapahinga lang ako kanina nung biglang tumahol yang si Bogart na parang may kinatatakutan. Baka nga may nakita lang siyang kung ano. Sige na, huwag mo na takutin ang sarili mo. Mag-out ka na at si Melba na ang magbabantay dyan mamaya. Kinabukasan ay hindi napigil na ikwento ni Bert ang nakita sa kasamang janitor na si Ruel. Hindi naman naniniwala ang lalaki at pinagtawanan lamang siya sa kwento nito. Hindi ka ba nakainom kagabi, pre? Bagong building yun, kaya imposibleng may multo doon. Napapalatak pa si Ruel. Ipinagtataka ko nga kung saan galing yung bakas ng mga paa sa sahig eh. Nagmap na ako kaya alam kong malinis na. Baka naman sa'yo mismo yung bakas ng paa na nakita mo. Huwag kang nagpapaniwala sa mga multo, pre. Kung meron man, bakit lalayo ka pa? Dito lang sa opisina na to, marami na. Di, naniniwala ka rin sa mga kwento ng mga nagtatrabaho dito na may multo nga. Ewan, sabi nga to see is to believe. Sige na, magtrabaho na tayo. Tumalikod na si Ruel at pumunta na sa banyo para maglinis. Nasundan na lamang ng tingin ni Bert ang papalayong katrabaho. Gumugulo pa rin sa isip niya ang nakita kagabi. Kahit mabilis at saglit lamang yon, pero alam niyang babae ang nakita niya. Tanghali, inutusan si Bert ng chemist na si Julie. Lalabas at bibili si Bert ng makakain kaya naman nagpasabay ang ginang sa kanya. May maliit na karinderya sa tapat mismo ng lumang opisina at doon laging bumibili si Bert. Nang makapili ng ulam ay matyaga siyang naghintay. Marami kasing bumibili dahil bukod sa mura ay masarap pa ang mga ulam na tinda roon. Gumilid si Bert at hindi sinasadyang napatingin siya sa mataas na bagong building na ginagawa. Mula sa kinatatayuan ay natanong niya si Julie na naroon. Bert, ito na yung order mo. 120 lahat. Pukaw ng tindera sa kanya. Pagkaabot ng bayad ay tumawid na si Bert at pumunta siya sa bagong building. Pagpasok doon ay naabutan niya ang mga construction worker na maganang kumakain. Bro, kain tayo! Aya ng isang lalaki sa kanya. Sige, salamat. Ibibigay ko lang tong pagkain kay Ma'am Julie. Umakyat na siya sa ikalawang palapag pero pagdating doon ay wala siyang nakitang tao. Naisip niya na baka nakabalik na ang ginang sa kabilang opisina. Sino nga ulit ang hinahanap mo, bro? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Nakita ko kasi si Ma'am Julie na nandito kanina. Kaya dito ko siya pinuntahan. Wala naman nagpunta dito, bro. Kami lang nandito. Ha? Ganun ba? Sige. Baka iba lang yung nakita ko. Pagpasok sa opisina ay nakita ni Bert agad ang ginang. Mabilis siyang lumapit para iabot ang supot na may pagkain. Ma'am Julie, ito na po yung pinabili nyo. Pinuntahan ko po kayo sa kabilang building kasi nakita ko kayo doon kanina sa second floor. Pero pagpunta ko wala na kayo. Ha? Hindi naman ako pumupunta sa kabilang building Nandito lang ako sa private office ko. Lalong nag-iba ang pakiramdam ni Bert sa sinabi ng ginang. Nako, Ma'am Julie, pasensya na po Baka kamukha niyo lang po yung nakita ko. Talaga, Bert? May mas maganda ka pa bang nakikita bukod sa akin? Tumawa si Julie. Wala na po. Kayo po talaga yung pinakamaganda rito. Tumawa na rin si Bert. Salamat, Bert. Kain muna tayo. Yung sukli ko sa'yo na yan. Pagkatapos ng oras ng shift ni Bert ay nagpapalit na siya ng damit. Naghahanda na siya para umuwi. Si Ruel ang nakatoka para maglinis sa kabilang building. Salitan kasi sila ng paglilinis. Bakit kasi? Hindi na lang sila mag-hire na maglilinis para sa kabilang building. Nagtitipid ba sila ang yaman naman ng water district?
Pagod na tayo sa maghapong paglilinis sa isang opisina, tapos dito naman sa kabila. Reklamo ni Ruel. Doon mo sabihin niyan kay boss, kapag natapos gawin yan, mas marami tayong lilinisin. Kailangang i-general cleaning ng malupit yan bago sila lumipat lahat dyan. Pero napakaganda naman talaga ng bagong building. Kahit nga yata banyo may aircon eh, kaya di na mainit kapag naglilinis tayo. Nakangiting turan ni Ruel. O sige na, mauna na ako ha. Huwag mong kalimutang isama si Bogart para may bantay ka at kasama. Hindi naman ako takot kagaya mo. Nang matapos magpalit ng damit, ay lumipat na nga si Ruel sa kabilang building. Sinimulan niyang ayusin ang mga kalat. Nagwalis siya at nagmap na rin. Maselan kasi ang boss nila na pinakamay-ari kaya gusto laging malinis sa loob. Gamit ang map ay mabilis kumilos na pinunasan ni Ruel ang sahig. Sumisipol pa siya. Kasalukuyan siyang nasa 3 palapag nang matapos sa ginagawa. Naisipan niyang bumaba para doon naman siya sunod na maglinis. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang mapansin ang mga bakas ng paa. Kung titingnan ay parang nakaapak ng putik ang isang pares ng maliliit na paa. Sa tingin niya ay bata ang may-ari base sa bakas na nakita. Nilingap niya ang paningin sa paligid. Wala naman siyang nakita. Imposible naman na may nakapasok at nakaakyat na bata. Tiningnan niya ang ilalim ng tsinelas at baka may putik siyang naapakan pero malinis naman yon. Pinunasan na lamang ulit ni Ruel ang bakas. Nang matapos ay bumaba na siya sa 2 palapag. Habang bumababa ay hindi sinasadyang napasulyap sa salamin si Ruel. Gawa kasi sa salamin ang lahat ng dingding sa nasabing gusali. Ayaw niya sanang matakot pero malinaw niyang nakita ang babaeng nakatayo roon at nagre-reflect sa salamin. Nang tiningnan naman niya ang bahagi kung saan nakatingin ang babae ay wala naman ito roon. Mabilis na gumapang ang takot sa buong katawan ni Ruel. Mukhang tama nga ang ikinukwento ng kasamahan na si Bert. Muli pa siyang sumulyap sa salamin pero wala na roon ang babae. Nagpatuloy na siya sa paglilinis kahit na ang totoo ay parang nangangapal ang balat niya sa likod ng batok. Nang matapos ang paglilinis sa 2 palapag ay pababa na sana si Ruel pero napansin na naman niya ang mga bakas ng paa pababa ng hagdan. Katulad kanina ay maliliit ang pares ng bakas na nakita. Bumuntong hininga si Ruel para mabawasan ang kilabot na nararamdaman. Hindi na niya pinunasan ang mga bakas dahil pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng kung sino man na nasa building na yon. Sige lang, pagtripan at takutin niyo ako. Huwag lang kayong papahuli at baka ihambalas ko sa inyo yung map na hawak ko. Gigil na sabi ni Ruel. Ibinunto niya ang nadaramang inis sa map na hawak. Seryoso siya sa ginagawa nang biglang bumukas ang gripo sa CR sa unang palapag. Natigilan si Ruel at pinakinggang maigi kung doon ba nanggagaling mismo sa banyo ang naririnig. Nang makumpirma ay pumunta siya sa CR at nakapagtatakang biglang nawala ang lagaslas ng tubig na naririnig. Tumalikod na siya para bumalik sa ginagawa pero hindi pa siya nakakalayo ay muli na namang bumukas ang gripo sa CR. Malinaw na niyang naririnig ang tumatapo na tubig mula sa balde. Kung akala mo natutuwa ako, pues nagagalit ako kung sino ka mang nananakot sa akin. Hindi napigilang sigaw ni Ruel. Pabalagbag niyang binuksan ang pinto ng CR at ganun na lamang ang bumundol na takot sa kanya nang makita na dugo ang lumalabas sa gripo. Napaatras si Ruel at sa takot ay tumakbo siya ng mabilis palabas ng gusali habang sumisigaw ng malakas. Hindi magkandatuto sa pagpasok si Ruel sa lumang opisina. Pagtataka naman ang bumakas sa mukha ng 2 gwardya nang makita ang itsura ng lalaking janitor. Oh, tapos ka na ba sa paglilinis mo? Tanong ni Melba, ang isang babaeng gwardya. Oo, tapos na ako. Mag-out na nga ako eh. Habol ang hiningang sagot ni Ruel. Bakit parang pagod na pagod ka? Sabi ni Melba. Paano ka namang hindi mapapagod? 5 palapag ng gusali ang nililinis ko.
Malilikot ang mga matang saad ni Ruel. O sige, ayusin ko na lang yung mga gamit ko at uuwi na ako. Dagdag pa ni Ruel. Kinaumagahan, solo lang na pumasok si Bert. Ayon sa gwardya ay absent daw si Ruel at para raw tatrangkasuhin. Naisip ni Bert na baka sobrang napagod si Ruel sa paglilinis sa kabilang building ng nakaraang gabi, kaya naman sinamaan ng katawan at pakiramdam. 2 araw umabsent si Ruel at kalaunan ay nagpunta sa opisina nila para magpaalam. May dalang resignation letter ang lalaki. Oh, bakit bigla naman yata ang pagre-resign mo? Tanong ni Bert. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Baka sa factory na lang ako pumasok pare. Ayaw mo na ba sa nature ng trabaho natin? Hindi naman sa ganon pero kasi... Natigilan si Ruel at napatitig sa sahig. Kasi ano, may nakaaway ka ba rito sa mga kasamahan natin? Hindi yun Bert. Pero may kakaibang nangyari sa akin sa bagong building nung huling naglinis ako. Nakita mo ba yung nakita ko doon? Marahang tumango si Ruel. Hindi ko kinaya ang takot. Baka mamatay ako kapag nanatili pa ako rito. Mabuti naman at naniniwala ka na sa kwento ko. Yung babae ba yung nakita mo? Oo. Bukod doon, nakita ko rin yung mga bakas ng paa na sinasabi mo. Ang mas nakakatakot sa lahat ay yung bumukas na gripo sa banyo sa first floor. Akala ko nga may nagtitrip sa akin pero nung binuksan ko yung pinto ng banyo, dugo pare. Dugo ang lumalabas sa gripo. Sigurado ka ba sa nakita mo? O baka naman dahil lang sa malikot na imahinasyon mo? Hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Kumaripas nga ako ng takbo Hindi ko na nga nailigpit yung mga gamit. Huwag mo na lang sana maikwento sa iba to ha. Sikreto na lang natin. Hindi rin naman sila maniniwala sa akin kung sakaling ikwento ko yan Kaya mas maigi na sarilinin ko na lang. O sige, paring Bert. Alis na ako ha. Dadalaw-dalawin na lang kita sa bahay mo kapag free ako. O sige pare, mag-ingat ka ha. Mas mag-ingat ka pare. Makalipas ang 1 linggo, may nag-apply at natanggap na bagong janitor sa opisina ng Water District. Excited na pumasok si Bugoy sa trabaho. Unang araw niya ay inaasahan niyang magiging maayos ang trabaho niya sa nasabing kumpanya. Ikaw ba yung bagong hire na janitor? Tanong ni Melba sa lalaki. Opo ma'am. O sige, pakintay na lang muna si Bert para siya ang magsabi ng mga gagawin mo ngayon. Ilang minutong naghintay si Bugoy. Nang tawagin siya ng isang lalaki ay mabilis siyang tumayo at lumapit. Ikaw ba yung bagong janitor? Tanong ni Bert. Opo, ako nga po. O tara na, doon tayo sa loob para makapagsimula na tayo ng trabaho. Sinabi lahat ni Bert ang mga kailangang gawin ni Bugoy. May karanasan naman sa trabaho ang lalaki dahil dati siyang nagtrabaho sa eskwelahan. Maliksi at malinis namang magtrabaho si Bugoy. Hindi na rin kailangang utusan ng lalaki dahil bago pa man iutos ni Bert ay nagawa na agad ng lalaki. O Bugoy, mamaya nga pala, ikaw ang nakatoka maglinis sa kabilang building Ani Bert. Kasalukuyan silang kumakain ng sabay ng tanghalian. No problem boss. Maganang sagot ni Bugoy. Pasensya ka na Bugoy Alam ko, unang araw ng pasok mo ngayon. Pero kasi nung umabsent at umalis si Ruel, ako ang lagi nakatokang maglinis sa kabila. Kaya sana okay lang sa'yo na ikaw muna maglilinis. Malapit na rin namang matapos ang ginagawa dyan sa bagong building na yan Kaya marami tayong maglilinis dyan bago sila lumipat lahat dyan. Ariglado boss, wala naman akong pili at reklamo sa trabaho Sa eskwelahan nga na dating pinapasukan ko, mas marami akong nililinis doon. O mabuti naman, basta mamayang gabi bilisan mo lang ang paglilinis. Pagkatapos mag-out ng dalawa sa trabaho ay nauna nang umuwi si Bert habang si Bugoy naman ay pumunta na sa kabilang building. Halos manlaki ang mga mata ni Bugoy nang masilayan ang napakagandang gusali na sa tingin niya ay halos patapos na nga. Grabe naman pala kaganda ang building na ito. Kung ganito ang lilinisan ko, okay lang kahit abutin pa ako ng gabi. Sa loob-loob ni Bugoy, tinulak na nga niya ang pinto at pumasok na sa loob.
Una niyang pinuntahan kung saan nakalagay ang mga gamit na panglinis. Nang makuha ang lahat ng kailangan ay umakyat na siya sa itaas para magsimula ng maglinis. Nasa 3 palapag na si Bugoy nang makaramdam ng kaunting pagod. Hindi na niya pinansin ang nararamdaman at itinuloy pa rin ang paglilinis. Nasa 2 palapag na si Bugoy at labis ang tuwa niya dahil malapit na siyang matapos sa ginagawa. Gusto na rin niyang makauwi at makapagpahinga. Nasa kalagitnaan ng ginagawa si Bugoy nang maramdaman na parang may dumaan sa likod niya. Mabilis siyang lumingon para makita kung sino yon pero wala naman siyang nakita. Binaliwala niya ang napansin at nagpatuloy sa paglilinis. Pababa na sana siya nang makaapak ng tubig sa sahig. Tumingala siya dahil baka may tumutulo sa kisame. Pinunasan na lang niya ang sahig gamit ang mop. Pababa na sana siya pero nakapagtatakang basa na naman ang sahig na pinunasan niya. Bumalik siya at muling pinunasan ang sahig. Nasa hagdan pa lang si Roel pero rinig niya ang maingay na lagaslas ng tubig mula sa banyo sa ibaba. Naku, nakalimutan ko mag-isara yung gripo. Bulong niya sa isip. Nagmamadali siyang bumaba sa baitang ng hagdan at muntik nang madulas ng maapakan ng tubig. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa railings ng hagdan. Uy, lintik naman oh. Bakit ba basang-basa rito? Gigil na tanong ni Bugoy. Umayo siya sa pagkakatayo at pinunasang isa-isa ang basang baitang sa mga hagdan. Para namang may naglaro dito at basang-basa ang hagdan. Nang makarating sa ibaba, ay naalala niya ang gripo. Halos patakbo siyang pumunta sa banyo pero pagbukas ng pinto ay sarado naman ang gripo. Mali yata yung narinig ko ah. Pagkasabi ay lumabas siya saglit para tingnan kung umuulan sa labas. Tuyo naman ang kalsada kaya bumalik na siya sa loob. Ay, tapusin ko na nga lang yung ginagawa ko. Nagmamap ng sahig si Bugoy nang biglang may dumaan na batang lalaki sa gilid niya. Uy, bata! Yung mga bakas mo! Sigaw ni Bugoy dahil may putik na bakas ng paa sa sahig na nalinis na niya. Narinig niyang humagikik ang bata at nararamdaman niya na naglalaro yon dahil naririnig niyang tumatakbo at tumatalon. Hinayaan lamang niya dahil iniisip niya na baka anak ng gwardya nilang babae o baka naglalaro lamang doon. Maya-maya ay muling tumakbo ang bata sa harapan niya. Doon ay talagang nakaramdam na siya ng inis dahil parang sinasadya ng inisin siya. Kanina ka pa padaan-daan dito ah. Di mo ba nakikita na naglilinis ako? Bakit kaya di ka pa umuwi? Gabi na. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Tanong ni Bugoy. Nakita niya ang bata na masayang tumatakbo sa loob. Patalon-talon pa na parang naglalaro mag-isa. Sa tansya niya ay nasa 5 o 6 na taon ang bata. Bata, umuwi ka na at baka hinahanap ka na sa inyo. Saka bawal ang bata dito, no? Hinayaan na lamang ni Bugoy ang bata. Tatapusin na niya ang ginagawa at 8:30 na ng gabi. Tsak na naghihintay na sa kanya ang kanyang asawa. Pinunasan niya ang pawis sa mukha. Liligpitin pa sana niya ang mga gamit pero bigla niyang naisip ang batang lalaki. Nakalabas na kaya ito? Tumahimik na kasi yung paligid eh. Sinasalansan na ni Bugoy ang mga gamit nang biglang bumukas na naman ang gripo sa loob ng banyo. Ay nako, tingin ko may sira yung lintik na gripo na to eh. Pagbukas niya ng pinto ng banyo ay himalang biglang namatay ang gripo. Nakita pa niya na halos mapuno na ang balde na naroon. Kanina naman ay nasa kalahati lang ang laman nun. Tumalikod na siya pero biglang bumukas ulit ang gripo. Hindi niya na isinara ang pinto ng banyo kaya rinig na rinig niya ang lagaslas ng tubig na natatapon sa sahig. Paglingon niya ay namatay na naman ang gripo. Nagsisimula na siyang kabahan sa mga naririnig. Lumapit siya at napansin na tuyo naman ang sahig. Sa pagkakataong yon ay nakaramdam na ng takot si Bugoy. Parang may mali sa mga nangyayari. Nagpasya siyang lalabas na pero pagharap ay nakita niya ang bata na nakangiti at nakatingin sa kanya.
Nagulat si Bugoy lalo nang makita ang babae na nasa tabi ng bata. Basang-basa ang dalawa at tumutulo pa ang suot nilang mga damit at shorts. Ang lalong nagpasikdo sa dibdib ni Bugoy ay ang mapuputlang mga paa nito na hindi naman nakaapak sa sahig. Hindi na niya tinignan ang mukha ng dalawa at mabilis na tumakbo. Malakas na sumisigaw si Bugoy habang tumatakbo palabas. Parang hindi na rin umaapak ang mga paa niya sa lupa. Gusto na niyang makaalis doon dahil sa nakakatakot na nakita. Nang makarating sa lumang opisina ay hindi nagpahalata si Bugoy. Pinilit niyang kumilos ng normal. Pumasok siya sa loob at kinuha na ang mga gamit. Hindi na siya nagpalit ng damit kahit basang-basa na rin ang uniform niya. Ikinuwento ni Bugoy kay Bert ang nakita sa bagong building. Hindi na rin nagulat ang huli sa sinabi ng kasama. Nang umalis si Roel ay nagtanong-tanong si Bert sa labas kung ano ba ang dating kinatitirikan ng lugar bago itayo ang bagong building. Ang kwento ng mga matatandang nakatira sa malapit ay dati raw mansyon yon na may malalaking swimming pool sa labas. Ibinenta raw ang mansyon dahil isang gabi ay nilooban ng mansyon. Nagkataong wala roon ang padre di pamilya at tanging ang asawang babae at isang anak na lalaki at 2 kasambahay ang naiwan. Pinatay ang 4 sa loob mismo ng mansyon. Natagpuan ng mag-ina na lumulutang ang bangkay sa swimming pool. Para makalimot ang asawang lalaki sa malagim na sinapit ng kanyang pamilya ay nagdesisyon siyang ipagbili na ang bahay at lupa. Sa nalaman, kaya naman naintindihan na ni Bert kung ano ang kababalaghang naranasan nila ni Roel. Hindi na rin niya pinigilan ng lalaki dahil kahit siya man ay gusto nang umalis pero naisip niya na baka hindi pa alam na mag-ina na matagal na silang patay kaya nananatili pa rin sila sa mundo ng mga buhay. May bala ka bang umalis, Bugoy? Hindi no, hindi ako alis. Basta, samahan mo ako sa paglilinis sa kabilang building ha. Tumawa si Bert sa sagot ng katrabaho. Oo, sige, sasamahan kita. Kakausapin na rin natin yung mga multo sa bagong building. Hindi naman maipinta ang reaksyon sa mukha ni Bugoy na lalong nagpalakas sa tawa ni Bert. Inaya na niya ang lalaki para magkape. Kailangan na nilang magsimulang magtrabaho dahil mamayang gabi ay mapupuno na naman ng takot ang kanilang mga dibdib. Dalangin na lamang ni Bert na sana ay matahimik na ang mag-ina kahit na hindi nila nakamtan ang hustisya para sa kanila. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Auditorium Horror Story. Hello po kay na Cactus Haven Life Without Rice, Michelle Cedron, Lex Velasco, hi po kay Carmela Peñafiel, Elizabeth Panuncial, Angela Javier, Gillian Collado, Rosalie Inico, Rizel Tanaka, Eileen Bagano, Marvin Santos, Isa J, Aswangan TV, Maya Satelo, Lydia Lopez, Mimi, CLCK Ham, Noemi Taduran, Eilish Kinsel, Lodi Crocs, Lalaine Helderworth, Chichi Prima, SP Quaresma, Irene Templa, Emerson Random Videos, James Ryan Chidoro, Azil Gumban, Ana Maria Lanza, Cheryline Narbasa, Divine Mosqueda, Changmi Park, Lynn Katarungan, Sayam Grandesa, Lea Rubejes, Jana Ross, Carmica Yabyab, Jerly Golyoso, hi din po kay Kat, at kay Catherine Valera, Myla Sabando, shoutout po kay Tess Madoni 55, Sally Molina, Lilibet Takeno, Imelda Pascua, Josephine Barrientos, Victor Ticala, Christian Mejia, Mindfreak, Emeline Francisco, Annalyn Fausto, Elerima Fujimaki, Renato Calicdan, Ronalyn Escalante, Chinque de los Santos, Rickson Balan, Wenilyn Palomas, Madel Mercal, Michael Apara, Elerima Fujimaki, Aileen Gomez, Jerome Piamonte, Andre Gala, Alimer, Rolin Cabales, Maribel Frigiliana, Chris Langlang Chris, Joanna Bacayan, Lucy Sadial, hi din po kay Princess Lopez, Adelfa Samudio, Chinel May Bustero, Joelito Mendoza, Abigail Lopez, Norvin Sadia, Joanne Simon, Mary Grace Sadial,
Lucky Ann, Jack Bauer, April Rose Forbes, Edward Parungaw. Shoutout po kay Terry PL, Nilda Esteliore, A&B Party Food Cart, Joy 84 Sino, Jeva Sanchez, Anthony Cantillano, Miriam Lacochera, Heredith Atina, Marian, Felix C., Mike Cruz Alarcon, Art Louis Cayabyab, Betty Rufino, Orven, Rolly Guevara, hi din po kay Karen Sip, Jack Anderino, Bepot Ausa, The Sports House PH, Jocelyn Cotoken, Janela Villaremo, Bobby Ang Sueco, Zach Santos, Lara Besinho, and Liza Chin. Maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!